Noong 1956, ang Pilipinas ay nasa isang mahalagang yugto ng kasaysayan. Isang yugto ng tunggalian ng ideolohiya, relihiyon, at pambansang pagkakakilanlan. Ang debate hinggil sa Rizal Law o House Bill 5561 ay isang matinding labanan ng mga pananaw. Ipinanukala ni Kongresista Jacobo Z. Gonzales ang batas upang isama ang mga akda ni Dr. Jose Rizal sa kurikulum ng edukasyon ng bansa. Ngunit para sa ilan, hindi lamang ang isang issue ng edukasyon ang batas na ito. Ito ay isang labanan para sa kaluluwa ng bansa. Noong April 19, 1956, ipinakilala ni Kongresista Gonzales ang panukalang batas. Ngunit, tanging noong May 9 pa lamang nagsimula ang aktwal na deliberasyon sa Kongreso puno ng kontrobersya. Ang Simbahang Katolika, sa pangunguna ng mga kongresistang tulad ni Carmen Dinglasan Consing at Miguel Cuenco, ay matindi ang pagtutol sa panukala. Ang hinaharap ng bansa ay nakataya sa kanilang boto. Mr. Speaker, hindi lang po natin ginagalang ng isang tao. Si Dr. Jose Rizal ay isang simbolo ng kalayaan at pag-unlad. Ang kanyang mga akda ay humubog sa landas ng ating bansa o sa kalayaan. Nais natin na matutunan ng mga kabataan ang kanyang buhay at mga turo. Ang House Bill 5561 ay magtitiyak na ang kanyang mga pamana ay magtatagal pa sa mga susunod na henerasyon. Mr. Speaker, ang panukalang batas na ito ay higit pa sa pagpaparangal kay Dr. Rizal. Ang kanyang mga akta, lalo na ang Noli Me Tangere, ang El Filibusterismo, ay naglalaman ng mga pananaw laban sa ating relihiyong Katoliko. Paano natin papayagan na ituro ang mga ito sa ating mga anak? Ang pagpasa ng batas ay hindi naging madali. Noong May 3, 1956, isang malapit na boto ang naganap kung saan muntik nang maibasura ang panukalang batas sa kaunting kalamangan na 8 boto. Ang pagtutol ay malakas at maraming kongresista ang nag-alinlangan. Paumanhin, ngunit karamihan sa aking sasakupan ay Katoliko. Kung ako ay papagor sa batas na ito, maaaring hindi na ako maalala sa susunod na halalan. Kaya kung ako'y pagpipiliin, mas pipiliin ko ang aking Diyos kaysa sa aking sarili bayan. Para sa marami, ang desisyon ay malinaw. Boboto pabor sa Rizal Law at mawalan ng suporta mula sa kanilang mga Katolikong nasasakupan o tumutol at magtaksil sa diwa ng nasyonalismo. Ang matinding pagkakabalisa ng bawat kongresista ay hindi naitago sa kanilang mga mukha. Mr. Chair, ang mga akda na Rizal ay direktang pag-aatake na ating pananampalataya Katoliko. Ang kanyang mga sinulat ay direktang pabudyo ng ating pagkawata-wata. Paano natin pabayang ituro ito sa ating mga kabataan? Si Rizal ay isang tao ng prinsipyo. Ang kanyang laban ay para sa hustisya at pagkakapantay-pantay. Ang kanyang mga akda ay naglantad na hindi makatarungang gawain ng ating mga mananakot. Ang tawagin sa daga nito ay isang insulto sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Ang matinding tensyon ay nagresulta sa isang pisikal na sagupaan sa pagitan ni Durano at Cortez. Ang debate ay naaantala ng 2 oras dahil sa insidenteng ito na naging simbolo ng matinding damdaming nakaangkla sa isyong ito. Sa kabila ng lahat ng tensyon at alitan, hindi nakaligtas ang Kongreso sa mga pagkakataong nagpapatawa. Ang mga halakhak na ito ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit ang tunay na laban ay patuloy na nagaganap. Congresswoman Goodsin, naniniwala po ba kayo sa purgatorio?
si Benson ang pumunta doon kapag siya ay namatay. Hindi ko naman po ulit anak. Basta air condition sa purgatorio. Sa wakas, ang botohan ay isang patunay ng lakas ng demokrasya. Sa kabila ng mga pagtutol, ang Rizal Law ay naipasa at matutuloy na ang pagsasama ng buhay at mga akda ni Dr. Jose Rizal sa mga kurikulum sa mga paaralan. Ang pagtatalo, ang mga pisikal na sagupaan, at ang mga biro, lahat ng ito ay naging bahagi ng isang makasaysayang sandali na magsisilbing gabay sa hinaharap ng bansa. Hanggang ngayon, ang Rizal Law ay nagsisilbing simbolo ng pagtangkilik sa kasaysayan at sa mga bayani ng bansa. Sa kabila ng lahat ng hidwaan at hamon, isang katotohanan ang nanatili. Ang pamana ni Dr. Jose Rizal ay hindi matitinag.